Itong taong ito, talagang maaasahan mo sa lahat ng oras. Dahil si Speaker, may puso, may tunay na malasakit para sa bayan. Super, palakpakan po natin. Dito po sa bagong Pilipinas, walang Pilipino pong may iwan. Lahat po dito makakatanggap po, lahat po matutulungan. Isa lang po ang layunin ng bagong Pilipinas. Ang may abot po ang serbisyo ng gobyerno sa bawat Pilipino. Wala pong may iwan dito. Lahat po makakatanggap. Lahat ng Pilipino magkakaroon. Kung dati po natin naririnig, ang gobyerno po natin daw, madali daw po lapitan, pero mahirap naman po hanapin. Ngayon po, ang ating gobyerno, kayo na po ang hahanapin para po mabigyan ng tulong ang lahat ng kababayan natin dito sa lalawigan ng Cavite. Simula pa lang po ito ng bagong Pilipinas, madami po tayong iniikot na probinsya. Lahat po ng bayan po ay ating bibigyan ng tulong. Kaya po kami nagpapasalamat po sa ama po ng bagong Pilipinas. Palakpakan po natin ang ating mahal na presidente na si President Bongbong Marcos. At syempre, ang ating idol, si Speaker Martin Romualdez. Hindi po ito magiging posible kung hindi din po sa lahat ng mga kasama nating kongresista ngayong araw na ito. Kaya palakpakan po natin ang mga kongresista ng 19th Congress. So yun po, yan po ang bagong Pilipinas. Iikot po ito ng buong Pilipinas at kami po ay nagpapasalamat po sa inyo lahat sa pagtuloy po na suporta. Kaya naman po ang pamahalaan ninyo, nandito po, sarili niyo po maaabot, hindi niyo na po kailangan hanapin dahil kami na po ang lumalapit sa inyo. So muli po, kami po ay nagpapasalamat sa ating Speaker, kay Speaker Martin Romualdez at sa ating Pangulo na si President Bongbong Marcos. Muli, ako po si Congressman Brian Revilla ng Agimat Party List. Pilipino ako, may agimat ako. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Mabuhay po ang Cavite. God bless you all. Maraming salamat, Congressman Brian Revilla. Mga kababayan, sa kabila ng iba't ibang hamon ng panahon, patuloy pa rin nag-aalab sa sambayan ng Pilipino ang tunay na diwa ng bayanihan. At upang mas maintindihan pa natin ang misyon ng bagong Pilipinas, Serbisyo Fair at ang mga tagumpay na po nito sa loob ng isang taon, maging ang iba pang mga programang kasama nito. Samahan niyo po kaming panoorin ang videong ito. Narinig mo na ba ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair? Ito ay ang pinakabagong programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may pangtalatang layuning mapalapit sa mga ordinaryong Pilipino ang mga pangunahing serbisyo ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng serbisyo caravan na ito, malilibot na mga ahensya ng gobyerno ang mga komunidad upang ihatid ang mahigit 50 programa at serbisyo. Magkakaroon ng 2 araw na caravan ng bawat probinsya upang masiguradong mapaglilingkuran ang libo-libo nating mga kababayan ng mga tulong tulad ng social services, livelihood and educational opportunities, regulatory functions, katarungan caravan, at iba pang serbisyo ng gobyerno na dapat pakinabangan ng bawat Pilipino. Sagot din namin ang inyong entertainment sa dala naming pagkakaisa concert kasama ang mga sikat na banda, artists at performers ng bansa. Hindi lang yan dahil bukod sa daan-daang inihanda naming mga serbisyo, may espesyal na programa rin tayo upang suportahan ang ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral sa ilalim ng Integrated Scholarship and Incentives Program o ESIP. Nariyan din ang Startup, Investment, Business Opportunity and Livelihood o SIBOL upang tulungan ang ating mga MSMEs. Cash Assistance and Rice Distribution o CARD na isang multi-sectoral assistance para sa ating mga priority at vulnerable sectors. At ang Farmers Assistance for Recovery and Modernization o FARM na layong palakasin ang sektor ng pagsasaka sa bansa. Huwag palampasin ang pagbisita namin sa inyong mga probinsya at siguraduhin isa ka sa makakabenepisyo ng ating handog serbisyo. Sabay-sabay tayong babangon at pagtagumpayan ang hangad na pagunlad tungo sa maayos, maginhawa
mabilis at masayang bagong Pilipinas. Halos isang taon mula nang ating inilunsad ang bagong Pilipinas Servisyo Fair, mahigit 20 probinsya na ang ating nalibot upang ihatid ang lampas 100 mga programa ng ating pamahalaan. Kalakip ng tagumpay na ito ay ang ating pagtulong sa mahigit 2 milyong mga Pilipino. Sa pagsisimula ng ating ikalawang taon, asahan ninyo na mas marami pang mga probinsya ang ating mararating upang bigyang katuparan ang mga pangarap ng ating mga kababayan. Abangan kami sa inyong mga lugar at magkita-kita tayo upang matamasa ang mga pinakakinakailangang mga serbisyo hatid ng nakikinig nating gobyerno para sa ating mga Pilipino para sa mas maginhawa, mabilis, maayos, at masayang bagong Pilipinas. At upang formal na salubungin ang bagong Pilipinas Servisyo Fair dito sa probinsya ng Cavite, pakinggan po natin ang pambungad na mensahe mula sa ama ng lalawigan ng Cavite. Palakpakan po nating lahat, Governor John Vic Remulla! Magandang umaga sa inyong lahat. Gusto ko marinig ang 10,000 palakpak na nandito ngayon. Pasalamatan natin ang ating ginagalang na Speaker of the House na si Martin Romualdez nang siyang nagsigurado na madadala ang serbisyo caravan dito sa inyong distrito. Palapakan natin ating Speaker. Siyempre inyong minamahal na Congressman si Jolo Revilla. Ang ating party list, Agimat Party List. Nandiyan dyan ba? Tandaan nyo, wala na tayo ibang party list dito. Agimat lang. Sen, malaki bigay mo niyan, Sen. Palakpakan natin ang ating re-electionist at magiging number 1 dito sa Cavite, si Senator Bong Revilla. At ang kinakatakutan ng lahat, si Erwin Tulfo. Dahan-dahan kayo, baka matulpo kayo. Ito ay napakalaking bagay para sa ating lalawigan. 120,000 mga taong makikinabang dito. Lahat ng ahensya, dinala dito, ang ating mga eskwelahan. Ang dadalhin sa araw na to, dito lang sa Cavite dahil sa Serbisyo Caravan, 1 billion pesos ang inahandog para sa atin lahat. Wala pang lagay sa akin yun, ha? Ang total cash assistance, 450 million. Ang total amount of rice, 255,000 kilograms of rice na pinimigay sa inyo lahat. O, ayos ba yan? Kami, mga taga-Cavite, Mr. Speaker, marunong magpasalamat sa lahat ng dinadalo sa amin dito. Nagkakaisa kami para sa inyo, nagkakaisa kami para sa Cavite, nagkakaisa kami para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Cavite, mabuhay ang bagong Pilipinas, mabuhay ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Governor Remulla. Mensahe rin po ng suporta ang ipapaabot ng ating minamahal na representante ng unang distrito ng Cavite. Atin pong palakpakan, Congressman Jolo Revilla! Isang magandang umaga sa ating lahat. Good morning! Good morning!
Alam niyo po, mga kababayan, isang taon na pong umiikot ang bagong Pilipinas Service Fair. Laging kong tinatanong kay Speaker, Speaker, baka pwedeng dalhin niyo naman po ang BPSF dito sa Cavite. Alam niyo mga kababayan, ang mahal nating Speaker of the House, nung pagkasabi ko sa kanya, pinaschedule niya kagad ang BPSF ng Cavite. Akala ko, isang distrito lang ang iikutan. Akala ko dito lang sa Kawit, Nobeleta, Rosario, Cavite City. Pero, mga kababayan, hindi lang po dito iikot sa unang distrito dahil pagkatapos po namin dito, tutuloy pa po kami sa distrito ng General Trias, pagkatapos nun pupunta ng Imus, pagkatapos nun pupunta ng Bacoor, at pagkatapos po ng bagong Pilipinas Service Fair dito, tutuloy-tuloy pa din kahit tapos na ang Service Fair at mamamahagi po ng tulong sa mamamayang Caviteño. Mga kababayan, ngayon lamang po dumating ang pagkakataong ito na mismo ang pamahalaan ang nilalapit ang national agencies sa ating lalawigan. Sabi nga nila, basta Marcos, ibang klase talaga nagbibigay ng serbisyong totoo at serbisyong tapat at serbisyong sapat. Mga kababayan, ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Speaker Martin Romualdez. Kaya po tayo tuloy-tuloy dito sa unang distrito yung ating pinangako noon na Scholar ng Bayan. Kaya po natin yan nabibigay dahil sa suporta ni Speaker Martin Romualdez at ni Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan, sa ating senador na nandito ngayon, Senator Bong Revilla Jr., siyempre sa ating gobernador, Governor John Vic Remulla, sa ating kasama na magiging senador din, Senator Erwin Tulfo, at sa lahat ng kongresista na kasama po natin dito, basta tandaan niyo po mga kababayan, nandito po ang House of Representatives na patuloy na magiging boses ninyo dahil ang Speaker of the House po natin madaling lapitan at higit sa lahat, mahal ang taong bayan. Muli, maraming salamat. Ito po si Congressman Joel Revilla ng unang distrito ng lalawigan ng Cavite. Maraming salamat, Congressman Jolo Revilla. At upang ipaabot rin po ang kanyang mensahe ng pasasalamat, atin pong bigyan ng masigabong palakpakan ang masipag at may pusong senador, Senator Ramon Bong Revilla Jr. Magandang umaga, Cavite! Unang-una, ibig kong magbigay galang sa aking matalik na kaibigan na talaga nating maaasahan, ang Speaker of the House, Speaker of the People, Martin Romualdez! At siyempre, ang ating gobernador, na talagang all out din, Governor John Vic Remulla. Ang ating Vice-Gobernador, Vice Governor Tolentino. At ang ating mga kongresista ng Cavite, tayo lahat kayo. Ayan, palakpakan po natin sila. Ang aking mga kasama sa lineup ng Pangulo bilang Senador, Erwin Tulfo. At siyempre, ang mahigit 200 kongresista na sumuporta sa programa ng ating mahal na Pangulo. Palakpakan natin ang lahat ng ating mga congressman. Tayo po tayo lahat. At bigyan natin ng masigabong palakpakan. Nandiyan rin po ang ating mga gobernador ng iba't ibang parte ng ating bansa. Palakpakan po natin.
ang ating mga alkalde ng lalawigan ng Cavite at marami rin tayong mga bisita. Sa inyong lahat, mga kababayan kong Caviteño, isang pinagpalang umaga sa ating lahat. Alam nyo, napakaswerte natin dahil nandito ngayon ang bagong Pilipinas Servisyo Fair. Alam nyo, nakasama na ako sa Luzon, Visayas at Mindanao. Talagang ramdam ko ang saya ng bawat Pilipino makatanggap ng tulong na ito. Ito ang programa ng ating mahal na Pangulo at ng ating Speaker of the People, Speaker Martin Romualdez, na talaga namang nakakatulong sa ating mga kababayan. Sa totoo lang, ngayon lang nangyari yan sa ating bansa. Itong ganitong klaseng programa na talagang nararamdaman ng ating mga kababayan. Kaya palakpakan natin ang ating mahal na Pangulong Bongbong at Speaker Martin Romualdez. Mga kababayan, ang aking taus-pusong pasasalamat, Mr. Speaker, thank you talaga. Alam nyo, Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga natutulungan natin mga kababayan, at yung ating mga kasamang kongresista narito, dama nila ang tulong na nadadala ng Servisyo Fair na ito. Kaya kita nyo, kahit saan pumunta ang ating bagong Pilipinas Servisyo Fair, nandyan lahat ang suporta ng ating mga kongresista. Kaya sa inyo pong lahat, tandaan ninyo, ang ating speaker ay talagang sa totoo lang napakasipag. Ito ay kaibigan ko, sa totoo lang, matalik kong kaibigan. Itong taong ito, talagang maaasahan mo sa lahat ng oras. Dahil si Speaker, may puso, may tunay na malasakit para sa bayan. Ako mismo makapagpapatunay niyan. Noong ako isang lugmok noon, tong taong ito, kailanman hindi ako pinabayaan at hindi ako tinalikuran. Palakpakan natin si Speaker Martin Romualdez. Ang sabi ko nga, kahit anong laban niya, kasama niya ako. Dahil isa siyang tunay na kaibigan ni Bong Revilla. Kaya sa inyo lahat, mga kababayan ko, mabuhay kayong lahat. Basta tandaan nyo, nandito palagi ang pamilya Revilla at kasama ninyo. Kasama ng ating bansa para sa pagtaguyod ng magagandang programa ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at ng ating Speaker of the House. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Cavite! Mabuhay tayong lahat! Thank you! Maraming salamat po, Senator Bong Revilla Jr. Mga kababayan, sa pagkakataon pong ito, atin na pong masasaksihan ang formal na pagbibigay ng iba't ibang mga tulong, programa at serbisyo para sa ating mga kababayan na dala ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Amin pong inaanyayahan ang ating mga iginagalang na bisita na manguna sa pamamahagi ng mga tulong at programa para sa ating mga kababayan. Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez, Senator Ramon Revilla Jr., Congressman Brian Revilla, Congressman Jolo Revilla, Congresswoman Lani Mercado Revilla, Governor John Vic Remulla, Congressman Erwin Tulfo, Pangungunahan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa pamumuno ni Regional Director Sammy Malvaz ang paggawad ng Post-Harvest Technology Package para sa pagsasanay at paggamitan ng Kadiwa Grant sa siyam na samahan ng mga mangingisda sa mga baybaying lungsod at munisipalidad ng Cavite bilang kabuhayan para sa mga naapektuhan ng insidente ng oil spill.
Dagdag dito, makakatanggap ang samahan ng 62-foot FRP tuna handline Fisher boat na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ito ay sa ilalim ng Capacitating Municipal Fisher Folks program ng ahensya na may layuning mapataas ang pang-ekonomiyang kalagayan ng mga mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas malaking bangka at kumpletong gamit pangingisda. Muli, maraming salamat po. Before. Ang Commission on Higher Education ang pamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga estudyanteng kolehiyo sa ilalim ng tulong-dunong program kasama si Unifast Executive Director Attorney Ryan Esteves. Ang tulong-dunong ay isang programang pangpinansyal na tulong sa ilalim ng RA 10931 na nagkakahalaga ng 15,000 piso kada akademikong taon. Ito ay maaaring magamit upang suportahan ang mga gastusin para sa mas mataas na edukasyon. Maraming salamat po. Muli, maraming salamat po, Chef. Ibibida naman ng Department of Agriculture ang makabagong kagamitang pangsaka kasama si General Manager Linil Torres kung saan ipagkakaloob ng ahensya ang isang unit ng animal hauling truck na nagkakahalaga ng 3.68 milyon ang samahang napili bilang suporta sa kanilang kabuhayan at pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura. Dagdag pa dito, igagawa din ng ahensya ang isang unit na hauling vehicle bilang suporta sa ganap na pagpapatupad ng aprobadong proyektong pangkabuhayan sa organikong pagtatanim at vermicomposting para sa Upland Cavite Farmers Agriculture Cooperative. Maraming salamat po, DA. Ang Department of Health kasama si Assistant Secretary Ariel Valencia ay ipagkakaloob ang mga kagamitang pangsuporta para sa mga taong may kapansanan sa lalawigan ng Cavite bilang bahagi ng patuloy na pagsulong para sa inklusibong pagunlad at kapakanan ng lahat. Maraming salamat po, DOH. Mula naman sa Department of Labor and Employment, kaisa si Assistant Secretary Amy Reyes, makakatanggap ng kabuuang halagang 2.1 milyon ang ilang grupo at individual sa lalawigan ng Cavite. Kabilang sa mga ito ang ayuda na bumubuo ng bigas, mantika, itlog, asukal at iba't ibang uri ng livelihood packages upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at kabuhayan. Muli, maraming salamat po, DOH. At muli, mula naman sa Department of Labor and Employment, kaisa si Assistant Secretary Amy Reyes, makakatanggap ng kabuuang halagang 2.1 milyon
ang ilang grupo at individual sa lalawigan ng Cavite. Kabilang sa mga ito ang ayuda na bumubuo ng bigas, mantika, itlog, asukal at iba't ibang uri ng livelihood packages upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa kanilang kabuhayan. Muli, maraming salamat po, Dole. Kapakanan naman ng mga nangingibang bansa ang misyon ng Department of Migrant Workers kasama sina Assistant Secretary Venecio Legaspi at Jerome Alcantara kung saan makakatanggap ng tulong pinansyal ang mga benepisyaryo na Action Fund, LDAP, BPBH at SPIMS, programs ng Department of Migrant Workers, DMW, bilang suporta sa kanilang pangangailangan at pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Maraming salamat po, DMW. Paghahatid ng mga digital devices para sa mga kursong nakatuon sa literisya, sa internet at kaalaman sa computer bilang bahagi ng layuning palawakin ang access ng edukasyon at teknolohiya para sa mas marami pang mamamayan. Ang ating hatid naman ng Department of Information and Communications Technology. Kasama si Assistant Secretary Maria Teresa Camba, sa ilalim ng Free Wi-Fi for All program, libre ang internet connectivity para sa mga lugar na hindi o kulang ang serbisyo. Kabilang ang gida at mga pampublikong lugar. Ang Tech4ED program ay nagbibigay ng ICT equipment sa mga Tech4ED centers o Digital Transformation Centers na nagsisilbing daluyan ng mga serbisyong may kaugnayan sa ICT. Ang ICT Training Vouchers or Spark program ay nagbigay ng mga technical na pagsasanay upang mapaunlad ang digital skill ng mga Pilipino, lalong-lalo na po sa nakayunan. Ang Department of Science and Technology katuwang si Regional Director Emelita Bagsit sa pakikipagtulungan ng DOST Cavite at PJMP Dasmariñas inilunsad ang proyektong Empowering PDLs Adopting DOST FNRI Squash Bread Technology for Sustainable Livelihood sa Dasmariñas City Jail. Layunin ng proyektong ito na paghusayin ang kakayahan ng pasilidad sa paggawa ng tinapay at pastry sa pamamagitan ng makabagong kagamitan at paggamit ng DOST FNRI Squash Bread Technology sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahahalagang kasanayan sa mga persons deprived of liberty. Inihahanda sila ng proyekto para sa muling pag-integrate sa lipunan at nag-aalok ng pangmatagalang oportunidad sa kabuhayan upang matulungan ang mga PDL at kanilang mga pamilya. Maraming salamat po, DOST. Isinusulong naman ni Secretary Maria Cristina Alguel Roque at Assistant Secretary Doms Tolentino ng Department of Trade and Industry ang pagpapahusay ng ating mga MSMEs kung saan 30 benepisyaryo ang makakatanggap ng livelihood kit na nagkakahalaga ng 11,000 bawat isa bilang suporta sa kanilang kabuhayan at pang-ekonomiyang pag-unlad. Sa pamamagitan din ng Shared Service Facility program na may layuning pataasin ang produksyon, benta at paglikha ng mga trabaho ng mga MSME. 2 SSF cooperators ang tatanggap ng Certificate of Donation at isang SSF
operator ang tatanggap ng Certificate of Transfer. Muli, maraming salamat po, DTI. Ang Food and Drugs Administration kasama si Director Arnold Alindada ay pagkakaloob ang mga aprobadong License to Operate o LTO sa napiling MSME bilang pagkilala sa kanilang pagsunod sa mga pamantayan ng kaligtasan at kalidad na mapapalakas sa kanilang kakayahang makipagkumpetensya sa merkado. Maraming salamat po, FDA. Kasama rin po natin ngayong umaga, Congresswoman Camille Villar. Kabubuang 600 benepisyo naman ang makakatanggap ng Living Theoretical Driving Course Certificate mula sa Land Transportation Office na pangunguna ni DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega at Assistant Secretary Jose Tracker Liam na may kabuang halaga na 600,000 bilang suporta sa kanilang pagsasanay at paghahanda para sa mas ligtas at responsableng pagmamaneho. Muli, maraming salamat po, LTO. Libreng mga babahay naman ang hatid ng National Housing Authority kasama si Assistant General Manager Alvin Feliciano kung saan 5 benepisyaryo ang makakatanggap ng house and lot allocation sa ilalim ng proyektong pabahay ng National Housing Authority or NHA bilang katuparan ng pangarap na magkaroon ng sariling tahanan at mas maayos na pamumuhay. Maraming salamat po, NHA. Sa pangunguna ni Division Manager Edwin Nazareno, ang Cavite Farmers and Irrigators Agriculture Cooperative ay makakatanggap ng 1,728,000 mula sa National Irrigation Authority para sa subsidiya sa operasyon at maintenance. Para na rin ito sa remunerasyon ng mga irrigators associations para sa dry season ng CY 2024. Muli, maraming salamat po, Nia. Mula naman sa Overseas Workers Welfare Administration, kasama si Administrator Arnel Ignacio at Regional Director Rosario Burayag ay ipagkakaloob ang suporta at tulong pangkabuhayan sa mga nagbabalik na miyembrong OFWs na nasa distress o nawala ng trabaho. Ang tulong na ito ay nagkakahalaga ng hanggang 20,000 na maaaring gamitin bilang panimulang puhunan o dagdag na kapital para sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Maraming salamat po, OWA.
Ipinagkakaloob naman ng Philippine Charity Sweepstakes Office kasama si Ginoong Neil Carlo de la Cruz ang Lotto Charity Fund LGU share na nagkakahalaga ng 2,319,000 para sa lalawigan ng Cavite at 381,000 para naman po sa munisipalidad ng Kawit bilang suporta sa mga programang pangkalusugan, serbisyong pagkawanggawa at iba pang mga proyekto para sa kapakanan ng mga mamamayan. Muli, maraming salamat po, PCSO. Ang Philippine Coconut Authority gagapay sa Division Chief Warren de Guzman, 5 mag-aaral mula sa lalawigan ng Cavite ang makatatanggap ng kabuuang 400,000 na tulong pinansyal sa ilalim ng CFIDP Scholarship Program for Coconut Farmers and their families para sa academic year 2024 to 2025 bilang suporta sa kanilang edukasyon at pagpapaunlad ng kinabukasan ng mga pamilyang magsasaka ng niyog. Maraming salamat po, PCA! Igagawad naman ng Philippine Crop Insurance Corporation kasama si Regional Manager Rick Gregorio ang mga indemnity checks para sa mga siguradong magsasaka na ang mga pananim ay nasira dahil sa mga natural na kalamidad. Ang tulong na ito ay magsisilbing suporta upang makabangon muli ang kanilang kabuhayan. Muli, maraming salamat po, PCIC. Mula naman sa Philippine Drug Enforcement Agency sa pamumuno ni Regional Director Brian Babang ay igagawad ang mga sertipiko ng drug-cleared barangay sa lalawigan ng Cavite sa mga susunod na barangay. Barangay Mambog 1, Lungsod ng Bacoor, Barangay Biga, Tansa, Barangay Daang Amaya 2, Tansa, Barangay Balite 1, Silang, Barangay San Miguel 2, Silang. Isang mahalagang pagkilala sa kanilang matagumpay na kumpanya laban sa ilegal na droga at pagsulong para sa mas ligtas at mas maayos na komunidad. Maraming salamat po, PIDEA. Sinusiguro naman ng Philippine Statistics Authority na mairehistro at maging dokumentado ang lahat ng Pilipino kasama si Supervising Statistical Specialist Raquel Ronario. Igagawad ang security paper copy ng Certificate of Live Birth na rehistrado sa ilalim ng Birth Registration Assistance Project bilang bahagi ng pagpatuloy na pagsisikap na bigyan ng legal na pagkakalinlan at karapatang silbi ang bawat mamamayan. Muli, maraming salamat po, PSA. Ang Small Business Corporation katuwang si Department Manager Ronald Insyong, 30 aprobadong MSME loan applicants ang makatatanggap ng kabuuang 719,000 sa loan release bilang suporta sa pagpapalago ng kanilang negosyo at pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Maraming salamat po, SP Corp. Igagawad naman ng Technical Education and Skills Development Authority kasama sina Deputy Director General Vidal Villanueva ang mga starter toolkits na may kabuuang halagang 283,000 pesos sa mga nagtapos ng Provincial Training Center Rosario sa kursong Service in Engine Components na patungo sa Automotive Service NC2 bilang suporta sa kanilang pagsisimula sa napiling larangan at pagpapaunlad ng kanilang kabuhayan. Dagdag pa rito, igagawad rin ng ahensya ang mga training support funds
sa mga nagtapos ng Cavite School of St. Mark sa kursong Cookery NC2 sa ilalim ng Special Training for Employment Program. At sa mga nagtapos sa Provincial Training Center, Rosario sa kursong Shielded Metal Arc Welding, NC2 sa ilalim din ng STAB. Muli, maraming salamat po, TESDA. Mula sa Department of Social Welfare and Development, kasama sina Assistant Secretary Paul Ledesma at Regional Director Barry Chua, ang bawat kwalipikadong individual ay tatanggap ng 5,000 piso bilang outright cash mula sa programa ng DSWD na ayuda para sa kapos ang kita o akap. Layunin ng programang ito na maibsan ang pasanin ng mga pamilyang nahihirapan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at iba pang pangangailangan sa araw-araw. Bilang karagdagang biyaya, lahat ng AKAP beneficiaries na narito sa ating programa ngayong umaga ay makakauwi rin ng libreng bigas mula kay Mr. Rice, Attorney Martin Romualdez. Maraming salamat po, DSWD, as Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. Ng pagbabago, dahil sa ito'y kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong, mapaunlarin ang mahal. Muli, maraming salamat po, DSWD, as Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez. At ngayon naman, Caviteño. Muli, maraming salamat po, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez, Senator Ramon Revilla Jr., Congressman Brian Revilla, Congressman Jolo Revilla, Congresswoman Alani Mercado Revilla, Congressman Erwin Tulpo, at Congresswoman Camille Villar, at Governor John Vic Remulla. Maraming salamat po. At ngayon naman po mga Caviteño, para po magbigay ng mensahe bilang pagsuporta po dito po sa ating lakad, palakpakan po natin Congressman Erwin Tulfo. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po muna for the very, very warm reception, pagtanggap niyo po sa bagong Pilipinas Servicio Fair. Maraming salamat po. Pero una po sa lahat din, nais ko po pasalamatan ang aming House Speaker, Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Palakpakan po natin. And of course, yung aming pong ating pong Senador Bong Revilla, na for re-election po ngayon 2025, palakpakan din po natin. At 10 na mga kongresista po ng Cavite. Of course, nariyan din po ang ating gobernador, Governor John Vic Remulla, palakpakan po natin. Mabilisan lamang po, I will just have to explain something. Ito pong bagong Pilipinas Servicio Fair, ito po ay binuo konsepto at ideya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ilapit nga po ang serbisyo ng gobyerno sa taong bayan. Para hindi na kayo pumunta doon, ang gobyerno na ang pupunta sa inyo tulad ng ipangako po ng Pangulo nung nakaraang halalan. At syempre, pag may isa pong programa, may mga isang proyekto na ganito, dapat may tagapamahala. Ang namamahala po nito ngayon, kita nyo naman, si Speaker Martin Romualdez. Palakpakan po natin muli. So, ganito po mangyayari yan. Ayon po sa Pangulo, namili nga po siya ng 12 kandidato, 12 senators po, kasama po ang inyong lingkod, kasama po si Senator Revilla, kasama po dyan si Senator Camille Villar. So, ang pakiusap lamang po ng Pangulong Marcos sa amin, ituloy-tuloy ang programa po ng pamahalaan na pagtulong po sa mga tao, lalo na po ang mga mahihirap. Ang tagubilin niya po sa amin, ang bilin niya po sa amin, ipatuloy ang programa ng Administrasyong Marcos
beyond 2028. So, kaya nga po, alam na ho ninyo na kung ano ang gagawin sa 2028. Kung gusto po ninyo magtuloy-tuloy ang programa na ito, alam nyo na ho ang dapat ho ninyong gawin. Pero una po muna, ngayong 2025, palakpakan po natin itong mga mambabatas po natin dito sa harapan po ninyo. Because dito po sa mga mambabatas po ito, dahil kahit anong programa ng gobyerno, ng administrasyon, kung hindi po susuportahan ng Kongreso, kung hindi po susuportahan ng Senado, ay wala rin pong patutunguhan. Kaya pasalamat po tayo na meron pong Kongreso, pamumuno po ni Congressman Romualdez, na sumusuporta po sa administrasyon. Ganon din po sa Senado na meron po tayong Senador Ramon Revilla na sumusuporta sa mga programa ng gobyerno para tuloy-tuloy po ang bagong Pilipinas Servisyo Fair. So, ang masasabi ko lamang po, kung gusto ho ninyo magtuloy-tuloy ang ganitong programa, even after 2028, yung mga tao po na nasa harapan ninyo, yung nasa likuran ko, dapat po ay manatili sa kanilang mga pwesto para tuloy-tuloy po itong programa ng pamahalaan. Palakpakan po natin sila at maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat, Congressman Erwin Tulfo. At upang magbigay naman ng mensahe at suporta, isang masigabong palakpakan po para kay Congresswoman Camille Villar. Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Una sa lahat, nais ko pong batiin ang lahat po ng nandito para sa, gaya nga po ng sinabi ni Congressman Erwin Tulfo, ng inyong napakainit na pagtanggap dito po sa amin sa Cavite. Pero of course, talagang nais kong magpasalamat sa aming boss at talagang nag-conceptualize at kung wala po siya ay wala po siguro itong mga programa natin ng ating minamahal na speaker, Martin Romualdez. Yes, andito rin po ang ating governor, John Vic Remulla. Andito po rin ang ating minamahal na senator from Cavite, Senator Bong Revilla. Andyan po si Kong Jolo, Kong Aniela Tolentino, Kong Brian Revilla, and of course, my beloved Kong Lani Revilla. So, nais ko po silang pasalamatan. At nagpapasalamat rin po ako sa pagkakataon na naibigay po sa akin at sa lahat ng mga kasama ko sa Kongreso para makilala po kayong lahat dito sa Cavite, para makita po namin kung ano ba ang pangangailangan nyo at para magsagutan po natin ang mga problema na hinaharap, mga suliranin. Makakaasa po kayo na nandito po kami palagi. Lahat po ng nandito sa stage, kasama po namin ang Kongreso, ang ating minamahal na Presidente, Ferdinand Marcos Jr. Nandito po kami para ilapit po ang mga programa ng gobyerno sa inyo, para siguraduhin na mas makatulong kami para maitaas ang antas ng buhay ng lahat ng ating mga kababayan. So muli, taus-puso ang aking pasasalamat na nagkaroon tayo ng pagkakataon para magsama-sama at makakaasa po kayo na sama-sama po natin tayo magtatrabaho para lahat po tayo makamit natin ang mga pangarap natin para sa ating sariling buhay, para sa ating komunidad, para sa Cavite at maging sa buong Pilipinas. Muli, maraming salamat po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po, Congresswoman Camille Villar. Mga kababayan, tayo po ay hinihimok na ipamalas ang ating pagmamahal sa bagong Pilipinas at ang ating determinasyon sa pag-unlad. Halina't sabay-sabay natin ipagdiwang ang bagong pag-asa para sa ating bansang Pilipinas. Sama-sama nating abutin ang tagumpay nating lahat. Maligayang pagdating po sa bagong Pilipinas! Asa kaya ang ingay dito sa Kawit, Cavite?
Asan ang ingay? Parang nandito yata yung ingay ah. Parang nandito yata yung ingay ah. Here we go. Na may namita ko sang girly na American resident. Taga roon sa Orange County, pero dito siya sa bread. Na-meet ko sa aming bossa, anak ng ambassador. Only girl ang chika, bebe. Ang negosyo door to door. Sumenya siya sa guard, humingi ng calling card. At ang sabi niya siya daw ay Andrew E. Diehard. So sa likod ng calling card, doon siya nagpasign. At syempre pirmahan ko rin ang kanyang behind. Pinara limousine, ako'y ginabilib. Kinuha calling card, nilagay sa kanyang dibdib. Sabi ko, baby, what's your name? Sabi niya, L-E-I-B-E. Sabi ko, baby, what's your game? Sa pinakamaingay, si Olive ay aking sinamarin, pero siya'y biti pa rin. Gusto niyang lagyan ng margarin para aking kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Kung nasaan ang ingay, meron akong ibibigay. Say hey, hey, ho! Say hey, hey, ho! Parang nandito ang ingay. Parang nandito ang ingay. Say hey, hey, ho! Lumipat na ang ingay. Say hey, hey, ho! I say hey, hey, ho! Yo, break it down! Parang nandito ang ingay ah! Parang nandito ang ingay ah! Parang dito yata ito mabibigay ah! Ate, mamaya pa kainan. Pero, mga kaibigan, nandito po. Ang ingay ah! Malaki pasasalamat sa ating House Speaker, Martin Romualdez. Masigabong happy birthday sa ating mahal na Senator Bong Revilla. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin, Serbisyo Per. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin, Bagong Pilipinas. Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Sino bang pinakamaingay? Naku, para dito yan talaga! Para dito yan talaga! Come on, clap your hands, everybody! Everybody just clap your hands! Say ho! Say ho! Serbisyo Per! Oh, Serbisyo Per! Oh, Bagong Pilipinas! Everybody sing with me! 1, 2, 3! Ako inasama natin!
mahalata. Siya ay nagpayabang, nagmemenesitwa, daw siya sa alabang. Ako ay umabay, mahigpit na mahigpit. Naglalaway sa pala niyang hapit na hapit. Ang ako'y makaliga, di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Lumalabas. Para dito para dito para dito Sa kape Adriatico ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang taya. Kaya kaming dalaway uminom na beer. Inagad niya ang baso. Ang sabi niya sa'yo, ang di ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Nang ako'y magising, aking napansin pangalan ng motel. Kaya't ang sabi ko na ako, i-split na ako. Pag nabo ko na girlfriend ko, mahirap to. Wala sa isip ko ang kanyang baywa. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. At pinatayang ihilang. Everybody sing! Oh, madalas, lumalabas. Take it to the top. Oh, darling. Say what? Di ko marinig. Oh, madalas, lumalabas. Parang dito talaga, parang dito talaga. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Servisyo fair. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Bago Pilipinas. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Servisyo fair. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Bago Pilipinas. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Say ho! Say ho! Say hey, hey, ho! When the night alright has come, baby. Oh yeah, pinataya. Everybody! Oh, madalas, lumalabas. Now take it to the top. Oh, darling, darling. Oh, stand by me. Oh, madalas, lumalabas. Banyo queen. Sabay-sabay, repeat after me. Now say salamat po. Now say salamat po. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Servisyo fair. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Bago Pilipinas. Sino ba pinakamaingay? Sino ba pinakamaingay? Say ho! Say ho! Yo, bring it down! Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Servisyo fair. Ano man aking sabihin ay inyong uulitin. Bagong Pilipinas. Maraming pong salamat.
Mga kababayang Caviteño, atin pong palakpakan, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Kay Martin Romualdez, kay Martin Romualdez, kay Martin, serbisyong tapat ang dapat. Kay Martin Romualdez, Maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga. Kawit, sa lahat ng mga Caviteño, magandang umaga! Masaya ba tayo lahat? Bagong Pilipinas Servisyo Fair! Andito na tayo. At kasama natin, siyempre, ang ating mga kongresista na 19 Congress. Pakiusap, isang beses pa. Magsitayo tayo lahat para makikita ng lahat mga Caviteño ang bagong Kongreso. Ang bagong Pilipinas ay handog natin itong 19 Congress. Ang mga kongresista, ayan, kasama mga governor, mga mayor. Ayan, handang-handa sila maglingkod, magserbisyo sa iyo lahat. At siyempre naman, itong bagong Pilipinas Servisyo Fair, ito talaga ang programa ng ating mahal na President Ferdinand R. Marcos Jr. Palapad po natin ang Presidente! Mabilis talaga yung panahon. Baka nakalimutan mo. Mga over 2 taon na yata. Nagkaroon tayo ng rally dito sa gabi. Nakita ko na nga nung pauwi ko, yung mga drone shot. At nakita natin na yung Cavite ay talaga para sa ating mahal na Presidente at itong administrasyon na hinandog na ngayon ng bagong Pilipinas Servisyo Fair. Nagpapasalamat ako sa ama ng lalawigan ng Cavite, Governor John Vic Remulla. Thank you. Salamat, John Vic. Sa totoo lang, nagbubulungan kami dito kasi brad ko to sa Upsilon, sa UP. At parang kahapon lang, nandun tayo. Nagsasabak sa mga rumble, sa mga aktibidades dyan sa Diliman. Pero, tapos na yan. Ngayon, serbisyo para sa mga Caviteño. At, siyempre naman ang ating mahal na host, ang matalik kong kaibigan, talagang, kung hindi ako nag-iwan sa niya, siya rin. Hindi niya ako niiwan. Nung yung Lolanda, sinira, winasak talaga yung rehiyon ng Eastern Visayas, yung Tacloban. Hindi ako pinabayaan. Ang mga Caviteño, kasama po si Senator Bong Revilla, Kong Lani, yung buong pamilyang Revilla, pumunta sa Tacloban at tinigang tulong at saklolo sa akin. Kaya, ay nako, itong Servisyo Fair ay isa lang ng bahagi nating mahal na Presidente sa programa na maghihandog para mailulutas po kayo sa mga kahirapan at mga problema ngayon. Sinamahan ko ng mga kongresista kasi unang-una, dapat malaman mo, itong programa na to hindi magaganap, siyempre, programa ng Presidente, kung walang isang budget o sinasabi mga resources or pondo. Kami po sa Kongreso sa Batasan, gumagawa kami ng batas na isang budget. Kahapon lang, natapos na natin yung national budget at ibibigay na nga natin sa mga ating mga kapwa-kongresista sa Senado. Kaya masaya ako na andito si Senator Bong, kaya siya pong partner natin. At kaya nagsalita ang ating Deputy Speaker, Camille Villar, at ang ating Congressman, Erwin Tulfo, na inununsyo na sa ating konbensyon kahapon din na sila ang magiging mga senatoriables natin para may dagdag natin yung mga kaibigan natin sa Senado para itong mga programa kagaya ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair maitutuloy natin. Kay ito ay nakikita natin ay napakaganda. Kay masaya naman kayo, di ba? Masaya ba kayo? O ganito na lang kasi sa totoo lang, mahirap mag-speech pagkatapos ng isang performance ni Andrew eh. Pero ganito, lahat kayo, higit 10,000 beneficiaryo ngayon, may uwi kayo ng 5,000 cash at 5 kilo na bigas. Pero ang dami-dami ninyo, di ba? Kaya
lahat kayo, walang iwanan. Lahat kayo makakatanggap kayo. Pero isang contest na lang. Kung sinong mas maingay, silang mauuna. O, dito. Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Kayo dito. Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Isa pa. Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Oh, ito na. Bagong Pilipinas! Ano? Patas! Patas! Ang mga kongresista, ano kayo? Para bonus sa kaliwa at sa kanan. Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Bagong Pilipinas! Ano ba to? Pantay-pantay. Patas-patas. Siguro yun talaga sinasabi ng ating mahal na Pangulo. Basta, sama-sama. Babangon tayo muli. Patas-patas. Nagkakaisa talaga ang mga Pilipino. Yun talaga ang gusto ng taumbayan. Na magkakaisa tayo dito sa magandang Bagong Pilipinas Servicio Fair. Nakikita ng taumbayan. Pag lahat tayong Pilipino nagsama-sama, nagtutulungan, walang problema na kaya natin solbahan. Kaya, sa mga kabataan dito, mga, hey! 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 Ayan. O sige na. Baka mamaya sasabihin nila, pinapasukan ko yung negosyo ni Andrew eh. Pero sa totoo lang po, gusto ko lang konting saya lang. Kaya sa totoo lang po, yun talaga ang gusto ng ating mga kongresista, ng ating mga mambabatas, ng ating mga LGU, mga governors, mayors. Maglingkod lang po, magsilbi sa iyo. Kaya ito po ang oportunidad natin, kangarangalan po natin, nagmagbigay, maghatag ng mga serbisyo, mga programa, ang mga programa ng ating mahal na Presidente, President Ferdinand R. Marcos Jr., para sa iyo lahat. Ako po, si Martin Romualdez, leader po ako ng Kongreso. Ito, mga kasamaan ko, naka-recess na kami ha, naka-break na kami ha. Dapat sila, umuwi na sila sa kanilang mga probinsya, sa kanilang distrito, pero nandito sila sa Kawit dahil mahal-mahal natin kayong lahat dito sa Kawit, sa Cavite. Mahal mo ba rin kami? Ayun. Yun lang gusto natin talaga. Nagmamahalan tayo, nagkakaisa ang Pilipinas, at happy po kayo. Again, ako si Martin Romualdez, leader of the House of Representatives. Handang-handa maglingkod, makinig, at siyempre, magsisilbi sa inyo lahat. Mabuhay ang Cavite, mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Muli, maraming salamat po, Speaker of the People, Attorney Martin Romualdez! Sama-sama natin nabibig, di nakamatayong nabibig. At ang ating tagumpay, tagumpay ng ating hari, tagumpay ng ating ibig, at ang tanging pinipili at kinahanglan.
Sabay-sabay po natin ibagayway ang bandila ng Republika ng Pilipinas! Ako'y tagumpay natin Muli, taos puso po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga tumulong at naniwala sa aming misyon na maghatid ng iba't ibang serbisyo at tulong para sa lahat ng mga kapitenyo. Magkita-kita po tayong lahat sa probinsya ng Albay para sa ika-25 edisyon ng bagong Pilipinas Servicio Fair. Ako po si Sander from Office of the Mayor. At ako naman po si Barney Obligar ng Kawi, the Mayor's Office. Muli, maligayang pagdating po sa bagong Pilipinas! Panahon na ng pagbabago at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Tuwing ng pagbabago, patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at na uminhawa tayo. Iba't malaki natin sa mundo